Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang Isang magandang araw sa inyo mga kabiyahe. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy Ren. At patuloy pa rin po kayo nanonood dito lamang sa My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ayan, partner, kamusta ka naman ngayong araw? Ngayong araw, partner, maayos naman kasi kahit may paiba-iba ang panahon, no, paulan araw, pero patuloy pa rin tayo sa trabaho, syempre. Hindi man tayo mawawala dyan. Partner, ikaw, kumusta ka naman? Okay naman. Pero syempre, babatiin natin ang bumubuo ng My TV6 sa pangunguna ni Director Christopher Sanji, ang ating program manager na si Pets Oka, ang ating TV6 admin, si Maylin Roselion. Ang ating technical director si Kuya Simon Restevera, ating piloto na si Celso Gacos, production staff na si Earl Sotoya, video editor na si John, at ang ating OGD from Laguna University na si Don G. Partner. Ayan, syempre, napakahalaga ng bawat isa yan sa ating, dito sa ating segment na biyahe tayo. Siyempre, bago tayo dumako sa ating episode ngayon, mag-throwback muna tayo nung last episode natin na ang pangalan ng ating piniture ay Maria's Restaurant, Ayan. Special Halo-Halo and Pansit. Dito lamang po yan sa may Barangay Kanluran, sa Torosa City, Laguna. Ayan. Harap siya ng Goldilocks, gilid ng tamang kape, at Superbex. Kalihilera siya ng Superbex. Ayan. Siyempre, partner, kumusta naman ang experience mo sa Maria's Restaurant? Siyempre, talagang ang experience ko doon ay yung pinaka-special nilang pansit. Talagang, special talaga. Pag sinabing special talaga siya, hindi tinipid sa lechong kawali. Ayan, yan ang hindi ko makakalimutan niya kasi talagang lahat ng pansit nila ay may toppings na lechon kawali. Tsaka yung yung isang stop nga natin is nagustuhan yung pansit na may sabaw. Kasi ngayon lang siya nakatikim ng ganun na pansit din. At syempre, ang aking favorite doon, yung crema de leche. Talaga yung leche plan pa lang hindi na tinipid doon. Ang akin naman, syempre, partner, bukod sa mga nabanggit mo, gusto ko rin doon yung special halo-halo. Na ang lahat ng toppings nila ay partner, ay homemade. Oo, yun sila rin ang gumawa. Nagsimula sa mga beans, sa makapuno, sa ube, sa leche plan. And even, piling ko yung mga gatas. Feeling ko, ayun, sama-sama yun. And partner, tunay ng special ang Maria's Restaurant. And aside from that, partner, our partner na syempre simula, nag-open din sila from 11 a.m. to 9 p.m. Yeah. Yes. Tsaka sila, available din sila sa mga delivery. If magpapadeliver kayo, sila na rin yung magbubuk para sa inyo. Oo. And if like nag-crave kayo, nasa babae kayo, open po sila sa Facebook page. Pwede po kayong umorder. Ang pangalan po nila sa Facebook page ay Maria's Restaurant. Ayan. So, partner, ngayon dadako na tayo sa Atara Smoke Cafe. Dito lang yung matatagpuan sa may Barangay Tagapo, sa may Santa Rosa, Laguna. Sa may loob siya ng Holy Rosary College na school. Yan. Kamusta naman ang vibe mo dito, partner, sa Atara Smoke Cafe? Napaka-refreshing nung lugar. Tsaka siya, malaki. Partner, pwede siyang puntahan ng mga friends and even families kasi may parking. May Hindi ka problema sa parking. And partner, maaliwalas to sa gabi. Nakita ko siya actually sa Facebook page nila na mostly ng customers nila ay pumupunta sa gabi, partner. At dito sila nag-banding. Makikita mo pati dito sa lugar nila, may mga pailaw sila. Talagang Instagrammable. Yes. Yan, makikita mo, pwede kang pwede dito date. Kung meron din dyan mga nagtatago, pwede rin dito.
Pwede Ayan. kayong family bonding, Yeah. kayo magkaibigan, magkwento, magchikahan. Yan, pwede chill. yan dito. Pwede yan dito. Kasi meron din silang kape. Yes. Yan ang malalaman natin sa mga susunod pa, no, na ating pag-uusapan kasama partner, ang mag-asawa ng kanilang head chef. Sa pagbabalik pa rin po yan ng My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Nagbabalik pa rin po ang ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At kanina nga partner na pag-usapan natin kung ano ba yung business na napuntahan natin last week. At ngayon, nandito tayo ngayon sa Atara Smoke Cafe. At makakasama natin ang mag-partner. Kasama ang kanilang head chef. Pwede na po kayo magpakilala. Hi, magandang hapon sa lahat. Ako si Twin Marbella. Galing ako ng Santa Rosa, Laguna. So, dito talaga ako lumaki. And government employee ako ngayon bago ako mag-put up ng business. So, yes. Hi, hello mga viewers. Ako naman si Joey Marbella, my wife. Ako naman po tubong Binyan, Laguna. And currently, I'm working sa logistics. In a logistics business ako. So, before we put up this, up to now, yun pa rin ang aking line of business. Hello po, ako po si Brian Reyes, taga Silang po. Ako po yung head chef. Napakalayo, sir. Napunta ka dito at nakilala po. ka nila, Sir Maganda Joe. po yung storya namin eh. Yes. Mamaya malalaman natin kung ano ba yung pinagsimulan nila. Baka may nais po kayong batiin. Sila. Ay, isang partner namin. okay. Kulang kami. So, 4 talaga kami. Shout out lang. Gusto kong batiin si Mary Lugini, yung aking best friend na partner namin ngayon. So, hindi natin to mabubuo. Wala si Atara kung wala siya. Yes. So, Nasa Canada pa siya siya kasi ngayon. ngayon. Hello So, po, shout out po sa inyo. At syempre nabanggit na nila kung ano po yung pinagkakabalahan po nila ngayon. So ano na lang po yung, itatanong ko na lang din po, ano po ba yung naging struggle nyo po sa pagsasabay po ng business nyo po at yung personal work nyo po? Okay. Mukhang madami-dami. Hindi siya madali. Okay, so sobrang daming struggles. Etong si Atara is pang-third namin na pinut up. Okay. So yung una is sa Paseo, and then yung pangalawa is from Silang. Doon namin nakilala yung chef namin. Pero nung kinlose namin yung dalawang business and nag-focus kami dito sa Santa Rosa, syempre hindi tatakbo ang kusina nang wala ang chef. So talagang partner na namin siya. So from employee namin siya, ngayon, part na siya ng business. So hindi siya madali, sobrang daming struggles. May financial, unang-una yung financial talaga. Kasi kapag nag-put up ka ng business, hindi naman ibig sabihin na okay ka na eh. So, hindi ka mayaman. Hindi totoo yun. So, talagang pinaghihirapan. Bawat detalye, lahat pinag-iisipang mabuti. So, yung una namin isa Paseo, hindi siya naging okay masyado. So, una talaga, sub-sub talaga. And then, the pangalawa is sa Silang. Mas malaki yung na-invest sa Silang. Kasi yun talaga is ganito din, full resto din siya. Hindi lang din talaga okay yung naging foot traffic. And alam naman ni chef yun. Kasi kahit naman siya mismo, nag-advise din siya sa amin na, ma'am, kung talagang kita naman natin yung sales natin, hindi siya nagiging okay, i-close na natin siya. So mag-isip tayo kung saan yung lugar na po pwede na baka sakali naman natauhin tayo, sasama ako sa inyo. Kaya sobrang thankful kami kay Brian. Very loyal pala si Ay, sobra talaga. Hindi lang siya. Yung chef naman namin, yung aming cook naman sa Paseo, si Joel, nandito siya. Siya yung assistant ni chef ngayon.
sobrang loyal din niya sa amin. Kasi hindi niya talaga kami iniwan. Siya ang unang-una. Pioneer talaga siya. Nandun lang siya sa likod. Medyo shy type kasi yun eh. Nakilala natin si Sir kanina. Oo. May tanong ko lang, Miss Twin. Miss Yes. Twin, gaano na po katagal si Atara Smoke Cafe? Okay. Original kasi, hindi Atara yung name niya. So, nagkameron lang kami ng transition dun sa brand. Nag-rebrand kami kasi meron kaming previous na partner na unfortunately, hindi siya naging okay. So, ayoko na lang siyang i-elaborate kasi masyado na siyang personal. Pero yun yung naging reason kung bakit kami lumipat sa pangalang Atara. So, si Atara, kung babasahin mo siya, Atara, no? Pangalan siya ng anak namin. Okay. Pero, kung lalaliman natin, pwede mo siyang bigkasin ng, Tara, dito tayo. So, yun yung naging kwento nung pangalan. And pinag-isipan namin to, kaming apat, kasama including Lou, yung aming partner pa na nasa Canada. Pinagbotohan namin to, pinag-isipang mabuti kung ano yung ipapangalan. And yun, nag-agree kami, ipangalan siya sa bunso namin, and yun yung meaning niya. Atara. At tara na. Atara ng Smoke Cafe. Oh. Yung Smoke Cafe naman po, bakit po nagka-word na Smoke Cafe? Okay. Well, kasi ang concept namin sa restaurant namin, everything is done by the smoke. So lahat ng proteins namin dinadaan namin sa pagluto sa smoke. So that's why meron kaming Smoke Cafe. From lahat ng ingredients, protein namin, sinesell namin na pagkain dito, lahat siya pinapadaan namin sa smoker namin. So, yun. Like yung mga beef, yung ribs, burger buns, burger patties, the chicken. So, lahat yun nadadaan ko sa smoke, including our langgonisa and our tapas. Yun. Medyo tedious siya dahil matagal talaga siyang lutuin eh. Kasi smoke lang yung heat ng smoke lang nagluluto eh. Mostly pag beef, it takes us around mga 10 hours para lutuin. Ang ribs naman, ang pork ribs, mga 6 hours. And then mga chicken and the rest, medyo mga 2 hours lang, 3 hours. Even kasi dun sa mga ulam, like pinakbet, binagoongan, Bicol Express, lahat yon ang protein niya is smoke. So, hindi kami gumagamit dito ng gisa-gisa, yung raw na meat, and then igigisa yung mga usual na niluluto natin sa bahay. Dito po sa Atara Smoke Cafe is lahat po yan ginagawa po namin ng smoke. So lahat po yan may touch po ng pagmamahal ng bawat isa po. Ayun. Yan naman talaga, partner, ang pangunahing sangkap sa pagluluto, ang pagmamahal. Kailangan, tama po, diba? Kailangan habang nagluluto ka, may pagmamahal ka dun. May passion ka. Passion, yeah. May passion ka sa pagluluto, lahat yan. Para kung ano man ibibigay mo sa mga customer mo, may quality. Speaking of passion, partner, tanungin natin, gaano po ba ka-passionate si Sir Brian? Kasi Yeah. natin, gaano po kayo katagal being a chef or like being a cook po? Siguro mga more than a year na. Kasi po, galing din naman po sa ibang bansa. Doon po nag-work. Then, eventually, nag-pandemic, di na nakabalik. So, ang choices po, dito na lang po sa Pilipinas. Okay po. So, paano po nagsimula yung interest nyo sa pagluluto? Siguro since high school kasi yung course ko is restaurant management, sama na din yung cooking, and then yun nga, nakapag-abroad, yun doon nag-start yung Ngayon, partner, natanong mo rin kung paano nag-start sa pagluluto sila. Sila, ma'am at sir, paano po ba kayo nahilig sa pagluluto? Ako talaga bata pa kasi ako eh. Yung lolo ko at saka lola ko, every time na nagluluto sila sa kitchen, nanonood ako. So, tinitignan ko paano magluto. And then, yun, napapasa lang yung mga recipes, paano naman nila niluluto. So, kaya naging passion ko talaga magluto. And then, yun nga, since bago yung smoke, tinry ko siya. Medyo mahirap siya kasi pag source out lang ng kahoy, hindi kasi basta kahoy. Dapat mga fruit-bearing na trees ang ginagamit. So, sometimes, may mga kilala na akong security guard doon sa Ayala Alabang. Kumukuha ko ng kahoy doon, mga pinagputulan nila. So, mga ibang subdivisions, yun ang mga, tapos ini-store ko siya.
tinatanggalan ko siya ng moisture bago siya Mag-iho. gamitin. Yes. Gamitin So, niyo mahirap pa- talaga siya. O, so, ano talaga hahaba mo yung patience mo kasi unang-una, 10 oras ka magluluto, gano'n siya katagal. Buka ng kaon, magsusort out ka. Tapos, yung titrim mo pa yung mga coatings mo bago mo i-serve, iluto. So, yun talaga. Medyo, kailangan bebabyhin mo talaga lahat. Yun. Ikaw, ma'am. Paano? Hindi ako nagluluto. Pero Okay. ma'am, Tagakain siya. Nagkakain ako. Paano naman po yung nag-push sa inyo to pursue business? Okay. Kasi ako ay entrepreneurial management ako sa PUP Santa Rosa campus. Talagang gusto ko mag-business. Parang ang thinking ko kasi is, though bago ako maging government employee, 10 years ako sa bank. So, nag-officer ako ng bangko. Then, eventually, nakakapagod na rin kasi, nag-government employee ako. Pero before that pa, gusto ko syempre magkameron ako ng sarili kong business. Kasi ako ang mindset ko, kasi ako ang my own opinion. Hindi kasi lahat ng empleyado yung mayaman. So, kung hindi natin sisimulan na mag-start or mag-put up ng small business lang, baby step, walang mangyayari sa atin eh. Sa akin, for me ha. So, yun yung naging motivation ko na, kailangan kong itong subukan. Risky siya. Ang daming business na risky talaga. Hindi lang sa food. Madami pang business. Actually, lahat naman ng business is risky. Iilan lang talaga yung hindi. Siguro, yung mga tao na talagang meron silang financial na pwede mong extra money, na yun yung ipang-business. Pero kasi sa amin, katulad namin na pinag-ipunan namin lahat, so hindi siya talaga madali. Pero ito yung passion ko. Gusto kong mag-business. Gusto kong mag-manage, gusto kong magkameron ako ng mga employees, katulad nila Brian and nila Joel, na aalagaan mo sila, mamahalin mo sila. Kasi aasa sila sa'yo dahil may mga pamilya sila eh. So ako, para sa akin, gusto ko yun. Gusto kong tumulong eh. So, kaya kami mag-asawa, kahit na medyo parang, baba ng sales natin mag-isip kami ng pwede namin gawin para mapataas siya and ma-maintain namin yung mga empleyado namin na nagmamahal din naman sa amin. Sarap pala maging amo niyo. Actually, tinitreat namin ng empleyado namin as family. Family. Oo. Kaya hindi ako pumapayag ng sabay-sabay kami kumakain. Hiring po kayo. Ako hindi naman po. Ngayon naman po, ma'am, so medyo napaisip na po, sino naman po yung nakaisip kung bakit naging smoke yung way of cooking po? Paano niyo po siya Okay. Honestly kasi, etong smoke kasi na to is nag-original siya dun sa before namin na partner. So, I'll just be being honest with you guys, no? Yung original kasi na smoke is from our previous partner. Yun lang, nakita kasi namin yung potential. Kaya, sinambot namin sa kanya. Kasi, existing na yung smoke niya eh. So, parang nagkameron siya ng struggle. Na-mismanage. Oo, na-mismanage niya. So, lumapit siya sa amin asking for our help na kung po pwede na tulungan namin siya. So, doon siya nag-start. And we did. Yun lang, unfortunately, meron talagang mga siguro hindi natin mapagkakaunawaan. Nag-end up yung partnership. Then, that's why na madali naman siya matuto eh. So, ano lang siya, basa-basa lang siya, nood-nood lang siya. YouTube, ganyan. So, na-perfect niya and medyo mayabang ako na sabihin na mas nag-upgrade pa yung lasa ng smoke namin kesa dun sa before. Ganun naman po talaga. Tapos siguro. yung concept namin na kung bakit lahat nung proteins namin in-smoke. Kasi we went to Vietnam. Yeah. Tapos parang yung pagkain nila, isa lang yung ginagamit nilang material for every food nila. So sabi ko, sabi niya, bakit di natin i-incorporate lahat ng menu natin na smoke? Since doon naman tayo nag-aaral. Sabi ko, okay, sige, why not? So, pagbalik namin from Vietnam, sinabi namin kay Brian yung idea. And sabi niya, sir, let's try it. And then from then on, yun, continuous na. Yeah. Lahat talaga. Gigisa lang kami ng even yung oil na ginagamit namin dun sa pinakbet mga ulam namin dito is galing siya sa smoke.
Iba kasi partner yung yung aroma na Bibigay na hinahatid na Oh, yung smoky. yung smoky kasi siya parang nakakadagdag lasa siya. Since ito po yung medyo mas mahirap compare sa traditional way of cooking, sa inyo naman po, sir, sa chef naman po, paano nyo po, ano po yung naging struggle nyo? Syempre po, bago po ito. Parang hindi na po ito yung usual na ginagawa natin. Gaano po kabilis or gaano po katagal bago nyo po na-master na, okay na to. Parang ganun po. Okay na to. So, hindi naman siya talaga sobrang madali. Step by step namin ginagawa. Bawat namin. Then, lahat ng namin is homemade. Yes. Even sauces, mga dressing namin sa salad. Kasi sa kape, ganun din. Hindi kami bumibili ng mga dressing na nabibili na. Lahat na nagki-create kami ng mga namin para may signature kami na. Para kakaiba kami. Para pumunta sila sa ibang namin na ibang shop, coffee shop na or food na is yung namin is although hindi naman sobrang Kakaiba. yung kakaiba, pero pag pumunta sa amin Hanap-hanapin. oo, Para may distinction yung flavor na. Kasi may mga Yung flavor flow. may taste of, parang sa kanila ko lang ito nalasahan. May mga gano'n kasi tayo. Yes po, mga ganun po. Kaya talagang, babalik ako dito kasi dito ko lang ito nalasahan eh. Talagang gano'n. Matanong ko lang din po kasi nakikurious po ako na saan po kayo nagkakilala ng business partner niyo po na si Ma'am Lu? Si Lu kasi is long time friend ko na siya. So, okay. Matagal na kaming magkakilala, nag-reunite lang kami ulit. So, after nun, nabanggit ko sa kanya, babe kasi yung tawag ko sa kanya. Sabi ko, babe, medyo nagkakameron ako kami ng husband ko ng struggle sa business. So, gusto ko na siyang take down, which is the Silanga, and gusto kong magpanibago ulit sa Santa Rosa. So, I asked her, gusto mo bang jumoy? Gusto mo ba akong tulungan? Gusto mong, tayo naman. Sabi ko gano'n. So, wala siyang dalawang salita. So, sabi niya, okay, I'll give you the finances on that day. So, eto na siya. Etong nakikita niyo lahat ng nandito, kasi itong lupa na to is nagre-rent lang naman kami. Bear type siya nung kinuha namin. So, lahat to is talagang sa pagod at pagmamahal, dugot pawis namin lahat. Kasi if tinayo ito ng eto na. Puro mga, yung alam mo yung pinagdibaan ng mga bahay. Ito nakatambak Ito siya nakatambak lahat. So, pinalinis pa namin yan. Actually, ma'am, taga dito lang po ako dati. Okay. Simbahan So po. I'm sure you're familiar with Yes po, hindi po parang kaya nung sabi ko, saan po ito? Nagtanong po ako sa page ko. Kasi po, alam po talaga, wala dito dati. Before, nung lumipat kami. Kaya yun, at least po somehow, nagagamit po. At pati po maganda rin po yung place ito kasi labasan po nung Yes. Kaya kung mapapansin nyo, meron tayong student meal. Apo. Sa silang naman kasi, ang ano lang naman sa amin doon, okay naman siya, kaya lang, ang usually clients namin, mga customers namin, yung nagda-drive by from galing Manila. Meron nga kami, may client nga kami na Valenzuela sila galing, Caloocan, we have Quezon City, na pumupunta doon from time to time. Kaya lang, syempre, hindi naman pwedeng doon lang kami umasa. So, medyo nakakalungkot lang din kasi yung mga ibang dati namin customers, nag-reach out sa amin, tinatanong bakit kami nag-close, ganyan-ganyan. So, nami-miss nila. Yun. Pero binigay ko naman yung bagong address namin, sabi ko, ganyan. And then, from restaurant kami doon, pagdating naman dito, actually, concept niya na yan before nung nag-start kami sa sila. Tapos sabi ko, we're not ready yet para i-introduce natin yung coffee. And then, nung lumipat kami dito, finally, sabi niya, sir, baka pwede na natin start with the coffee. Sabi ko, okay, Brian, let's do this. Sabi ko, total, you have the knowledge naman. Kasi barista din siya at the same time. So, sabi ko, since bago lang kami magbe-venture dun sa coffee, we don't have any idea about it. Sabi ko, ikaw na lang ang mag-ano lahat yan kung paano natin siya ipuputa. And then yun, eto na tayo ngayon. Actually, si Brian and our very own Jeff, yung aming barista, siya yung talagang tumulong sa amin eh. Friend siya ni Chef. So, pinakilala siya sa amin and yun, tinulungan niya kami.
wala din siyang pangalawang salita. Sabi namin, Jeff, kasi ganito, wala kaming knowledge, hindi namin alam paano sisimulan yan. Yung mga machines niyan, hindi namin talaga alam saan kami kukuha ng beans, yung mga pinipindot-pindot na yan, ano ba yan, ganyan. Tapos may mga ano pala, mga procedure ng coffee, hindi lang lahat. So, tinuruan niya kami. Pinakita niya sa amin, pinamulat niya actually sa akin, ni Jeff, tsaka ni Brian, paano yung mga flavor, yung complexity ng coffee. Hindi lang pala siya basta coffee. So, nung pinaprocess niya na, pinatikim sa akin, pwede pala siyang maging matamis yung coffee, not without the sugar. So, tapos may fruity flavor din siya. Sabi ko, grabe, ngayon ko lang nalasahan yung gato pala yung coffee. Tapos yun. Kung din noon, nag-aaral na ako, tinuruan na niya ako. Ayun. Nakakatuwa yung story nila. No? Ang dami kong pinagdaan. Ang dami talaga. From zero to from scratch talaga. As in zero talaga. Sa pagtatayo pa lang dito sa kanilang restaurant ngayon dito sa Santa Rosa. Talagang kapahangaan niyo po ako. Talaga, mamaya po iiyak naman. Speaking of restaurant naman po, lako naman po tayo sa ambience or like itsura po ng cafe na po. Sino naman po nag-isip ng ganitong concept? Ng ganitong itsura? Oh, honestly, nilagay lang namin yan dyan. Ay, hindi. Ano lang kami kasi nga, dahil bear type siya. So, paano gagamitin nating materials na hindi tayo mapapamahal? So, aesthetic pa rin siya, pero hindi ganun kamahal. So, ayan, si Joey, asawa ko, okay, sige, tayo, search lang tayo. So, ayan, ganyan, na-search niya na parang yero lang yung gamitan na wall sa harapan, and then, lagyan lang natin ng kitchen, then your small office, and then the bar. So, yun, may abang yan, if ever, sana naman, kapag medyo lumakas na expansion tayo. Okay. Ito naman, itong mga, naman natin, galing kasi yan dun sa silang namin. So, para hindi na kami gumastos. Ito lang, para lang din sa mga nanonood na kailangan mo kasi magtipid eh. Practical eh. Hindi kasi pwedeng may hawak tayong pera ngayon, bili tayo ng kung anong natin. Maganda nga, oo. Pero, same naman eh. Mauupuan mo, makakainan mo, decente naman siya. Tsaka naman po, ma'am, no? Hanggat magagamit mo, pwede pa yan. Mo lang yan, pagandahin mo lang yan. Kasi ang thinking mo kasi parang ang dali mag-business eh. Pero when you're into it na, hindi ganun siya kadali. Talaga sobrang daming challenges. And then paano ka mag-iisip na, alam mo yun, paano mo mamemenos pero hindi naman magsasuffer yung quality. So, yun. Talagang dadaan ka talaga dyan sa napakahirap niyan. Budget pa lang, hirap ka rin dyan. Pati po, I believe po na mas, if like mag-i-invest tayo, dun na po tayo sa food. Kasi food po yung pinupunta. Yes. Aside from the aesthetic, parang food po yung like inaantay po nila na makakapag-satisfied sa mga cravings nila. Yan po. Totoo po yun, sir. Actually, kaya siya, ayaw niya ng compromise. Gusto niya talaga, sir, ito kailangan natin food, ito yung klaseng ingredients na kailangan natin. Kasi hindi kami magsisettle for less. Like our beans, kami bumibili locally ng beans, ini-import pa namin sa Middle East siya. So, yung mga ganun. Kasi yun lang sinasabi niya, which I agree naman. Kasi nga, okay lang sir na hindi ganun ka-aesthetic ang resto natin, pero ang pwede nating i-promise sa kanila, yung sarap ng pagkain. Ayan. I agree. Siguro sir, no, sa pagbabalik natin, ituloy natin yung napakahaba nating story ng paano paano nag-umpisa itong Katara. Siguro sa pagbabalik yan nating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At nagbabalik pa rin tayo dito sa ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ayan, napag-usapan natin kanina, partner, kung paano ba nagsimula ang Atara, kung kanino na, kung saan saan nanggaling ang kanilang
Atara na pangalan. Ngayon, may mga naiwan tayong mga ibang question at tatanungin na natin sila, no? Ma'am, tatanungin lang din po namin kayo, ilang tao na po ba, ilang empleyado po meron si Atara? Okay. So sa staff, 4. Pero including chef is 5 sila sa ngayon. Yeah. Okay po. Ngayon naman po, ilang tao naman po ang kaya accommodate ni Atara Smoke Cafe? Okay, yung dito, pwede dito mga 30 to 40 persons. Pero dun sa labas, kung iaano naman natin, ma-maximize naman natin, around 100 siguro. 100. Oo, ang laki kasi, partner. Speaking of, like, madami po siya, natanggap po ba kayo ng events or like ng other, aside from here? Yeah. Actually kasi before, nung kami nasa Paseo, kami yung cater sa, sino yung banda? Urban Dub. Tapos yung si Mayonnaise. So, sanay na kami pagdating sa mga events. Mga Tapos, bulk yung mga orders. Mitsubishi, Yeah. diba? Doon nag Christmas party. So, Ayan po. Ayan, party na ako na siguro tayo sa food. Na parang kanina ko pa siya naaman na sobrang naano ko na siya. Sige, papakilala lang po muna natin siguro isa-isa po. Ano po to? From Miss Twin. Ay, sir. Ano po siya? Oil-based pasta. Ang ano po natin dyan, ang gamit po natin dyan na pasta, ink squid. Alio-olio po siya. Oh, okay po. Sige po. Pero dito kasi tinatawag natin siyang waki olio. Waki-olio. Yun po yung ating ano. Okay po. Sige po. Habang tinitikman ko po, proceed tayo. Dito naman po tayo. White pasta po, cream base, Alfredo po. Ang name po natin dyan, mamay. Yuan Alfredo. Saan niyo po nakukuha yung mga ganong name po? Name yan ng mga kids namin. Ilan na po ba yung bali 5. 5 kids? Nako. Patiin nyo naman po sila. Hi, kids! Ayan. Sino po si Atara? Siya po yung pinaka... Bunso. po. Only girl kasi siya. So, 4 na boys and then si Atara yung only girl. Ayan. Partner? Partner, sarap nito. Kasi mahilig ako sa shrimp. At yung noodles is sakto yung pagkaluto. Not too, like, matigas. And not too, yung overcooked. Kaya pala dyan mo siya nilagay. Actually, nahalata mo. At ito naman syempre, habang pinapakilala ni partner yung ibang... Ito po ay, bigay po ni ma'am. Last minute request. Kasi nalaman niyo mahilig po ako sa weeks. Ano po ito, sir? Ano siya? Honey garlic glaze. Okay po. Ang nabalitaan ko po kay Miss Twin, 3 pong flavors po. Yes po, may soy garlic po kami and buffalo wings. Nasa kabila po yung buffalo wings po. Ngayon, partner, kamusta naman? Ang lagay dyan. Hello? Hello, partner. Nandito ako ngayon sa kapit. Hindi, partner. Ang sarap niya. Ang creamy. Hindi siya masyadong ng cream. Pero, lasa-lasa mo yung sauce. Hindi siya nagkulang. Saktong-sakto yung pinaka-lasa niya. Talaga, mahilig po kasi ako sa carbonara. Okay. Talaga ang creamy niya. Gusto niya. Ayan, partner, kamusta naman ang wings? Napapalakpak na naman ako. Kaya pa ako palakpak ng Hindi po, kasi sabi ko nga po kay Miss Twin, super hilig po sa twins. Sa super hilig ko po sa chicken. Ngayon po, sobrang sarap po. Kasi ito po yung, honey po yung pinaka, like, go-to chicken flavor po. Aside sa spicy siya. So parang yun yung comfort. Comfort food ko po talaga ang chicken. And wala mo, hands down naman po sa chicken po. Kaya po siguro, ito rin yung one of the top sellers po ng chicken. Ito naman po. Buffalo wings. Buffalo wings po. May ko lang po, matanong ko na, ilan po bang flavor ang meron sa wings? Sa wings niyo po? 3. Ito po. Ano? May soy garlic, Honey, buffalo wings, and saka honey. garlic. Ayan, ikaw Na medyo partner. spicy, Titikman ko to. Habang tinitikman niya po, ay tuloy sa po natin ito na may hiwa na po. Ano po ito? Full ano po yan? Smoked beef. Okay po. Beef po. Yes, Tapos ano po yung mga nasa sauce niya po? Like, Barbecue sauce. Homemade barbecue po din sauce, yan. Homemade po. Balita Yes ko po kasi parang like lahat po ito ay homemade. Yes Tama po. Even the sauces po. Ay Yes gawa-gawa na lang po. Ito naman ang Koji. Cheesy burger. Cheesy burger. Si Kochi. Si Koji, yung anak namin. Okay po. Ang galing buti na incorporate niyo po yung mga anak niyo po. Tapos it comes with the fries po. Yes. Then ketchup po. Yes. Okay po. Ngayon, partner, kamusta naman yung buffalo wings Sarap. dyan? Diyan ka na lang. Tuloy mo yan. Hindi, ang sarap po. Tama lang yung anghang.
Kasi may mga tao na nasa sobrang po sa ano. Yes po. Tanga. Ito, sakto lang. Tolerable yung spiciness niya. Tsaka hindi tuyot yung yung wings. Talagang pa rin, kahit lumamig na sa atin, no? Pero juicy pa din. Lasa-lasa mo yung flavor. Tsaka yung sauce nila, kayo rin po yung gumagawa, diba? Yes po. Yun ang pagkakaiba dito. Hindi nila in-order, sila po yung gumagawa. And dito naman partly dito sa beef na like sa burger, sobrang tender yung beef. Hindi siya like chewing gum. Ngayon kasi yung mga mostly problem sa mga beef and pork, ngayon nag-chewing gum na po siya na sobrang tagal na po natin siyang nguyain. Ngayon po hindi naman, parang nakadalawang chew lang po ata tapos lumak lang. Tapos ang maganda kasi partner, like yung lasa niya is nagbe-blend sa lasa ng bun. Yung powerful like taste ng beef, nag-ano siya sa bun talaga. So pwede rin po siyang piling ko actually ulamin. Feeling like pwede siya, it comes with the rice. Ito yung version niya. Ito po yung version. Yes, po. Pero like corn, like sinaan po siya. Oh, full. Yung spread lang Full po. siya. Okay. Sige. Ito naman, partner. Ito po. Yan po is po natin, chicken burger. Spicy chicken burger po siya. Spicy. Ang name po natin dito po ay Yok chicken burger. Yung panganay naman. Galing. Talagang yung mga food nila dito is para sa mga anak nila. Siguro po favorite po ng anak mo po. Ano po yung mga favorite ng anak niyo po? Malalaki na sila. Malalaki na po. Actually, lahat. Malalaki na sila. Si Atara lang talaga, actually meron talaga siya, hindi ko lang dito. Atara marinara. Okay. Siya yung red sauce namin. Masyat din natin nilagay yung Atara marinara. Opo. So, sana pala matikman nyo. Siguro pagbalik nyo. So, yun yung special kasi it comes with the name talaga niya. So, sayang. Next time. Opo, next time na lang po. Ngayon natin, Apo, ano namang lagayin mo na dyan? Nakakausapin. Ayaw mo na kausapin. Busy na siya. Ayan. Hindi, may siya. Yung katulad doon sa ibang, yung binibilan namin. May ganito rin. Hindi ko naman makain yung sobrang unghang. Ngayon, tolerable po yung spicy. Yung na-order ni Kimi. Okay, tolerable yung spicy. Sarap. Okay po. Ngayon po, dadakon po tayo. Dito po talaga, ito yung inaabangan ko kasi ito po yung like signature. Yes. Dish po. Pwede niyo po siyang ipakilala sa akin. Pwede po. Ito po yung smoke beef po namin. Ito yung signature po talaga namin na pinopromote yung mga po namin, smoke. Smoke, mga dishes po. And yung kabila naman po ay Yung ribs. Pork ribs. pork So, ito, sulit ka dito. Opo. Kasi, ma'am, pwede po bang mag-git? Yes. Okay po. Sige po. Halaga? 188 pesos. O, diba? May 188, may ka na, may ribs ka na. Oo. And knowing na ribs na yun, mura na siya po. Mura Affordable. na. Ang gusto ko kasi dito sa Atara, homemade po lahat eh. Parang hindi mo siya malalasa. Ay, lasang ganito kasi hindi mo siya pwede magano kasi homemade eh. Sarili na ang gawa yung sauce. Titipa ko ba? So, yes, dapat mo siyang tikman. So, habang tinitikman mo siya ata, kamusta naman dyan? Kamusta yung pagiging tender Malambot. malambot? Sobra na, hiwalay na siya sa buto. Buto. Ayun yung maganda dito sa Ilang po ba to? Ilang oras binababad Opo. bago i- Walang babatayan. Wala. Wala tayong marinate. Actually, 6 hours na niluluto ko yan. okay po. Yung ribs. Etong beef naman, 10 hours. 10 hours po. Ang tagal na, pero sulit naman, partner. Sulit naman. Very slow cooking. Ano po ba kayo, sir? Made to order po pa ba kayo? No? Meron talaga tayo Meron. dyan. Meron Okay tayo. po. Para po mapabilis yung process po. Tsaka lasa-lasa mo, partner, yung pagka-smoky. Ayun, yun talaga Yun ang talaga. Lasa-lasa mo talaga. Ang dabi. Papalakpak na lang po muna. Ayan, tapos na tayo sa tikiman dito sa ating mga food. No? So, pakilala naman natin yung mga Special drinks. din sila. Tayo sa Sige coffee. po. Let's start with this one po. Spanish latte po. Okay. Spanish latte. Magkakasundo po kami nito. Kasi Spanish latte po yung one of my best or favorite drinks po. It comes with the iced po ba? Or hot po? Meron po din tayong ice. Okay po. Nag-range po ito ng what price po? 148. 140. Tapos parang ang thick po nung niya po, no? Yung kumbaga hindi siya malabnaw.
Ayun Yes po yung po. maganda sa mga hot coffees. Saka partner yung coffee beans na hindi basta-basta. Galing pa Qatar. Tama po ba? Yes po. Tama po. Ayan, na-interview na natin si Chef. And next po, ano po yung nasa other side? Same lang po sila. Spanish latte. Spanish latte. Yes po. Paano po yung mga designer talagang inaral niyo po siya? So, yung ano po is, wala pa po tayong latte art, pero sa taste naman po is quality po. Pero yung latte art po kanina, nakita po namin, goods na po yun. Yes na po. Sige. Nakaka-ano na rin siya. Ito na. Pwede na rin siyang picturean. Salted po yan, ma'am. Salted caramel. Salted caramel. Sarap. Perfect. O mamaya Feeling ko mas- titikman ko. Ako into iced coffee po ako, pero feeling ko pag iced to mas ma-appreciate. Sarap. Perfect. Ito, Salted caramel po yan. salted caramel. Mamaya, Ayun, part niya maganda sa Atara, hindi lang po sila coffee, meron po silang mga non-coffee. Yes Tulad po. na Strawberry iced tea. strawberry ice. Homemade din po. Homemade din po? Yes po. Homemade siya lahat. So, pwede mo kayo tikman natin siya. Sige po. curious. Ito po. Ito po. May comes it. May sinkers po ba siyang kasama? May ano po siya, pearl. Super po. Sige, let's focus. Ano po yung next? Espresso prop po. Espresso. May ano po ba yung mga non-coffee na frap? Ano po yung Cookies and cream po. cookies and cream? Ayun po yung pinaka-best seller niyo po sa Yes. non-coffee. Yes. Pero talaga. mostly po ay coffee beans po. Hindi naman po ano. May mga non-coffee, may fruit shake din po kami. May coolers nga din, like yan. Yes, strawberry. Pag yung mga estudyante po, ano po yung mga go-to drinks nila? Cookies and cream Cookies and talaga cream. eh. Oo. Actually, Yes yes, talaga yung patok talaga. Aside sa chocolate po. Yes, cookies kaya and Spanish cream. latte. Spanish Sa latte. mga student po, ano po yung mga ino-offer niyo po yung mga student po? Meron tayong hotdog, Yes. longganisa, homemade na sa longganisa. And wings, 2 pieces na wings. Tapos sisig. Lechon meat comes with egg at Lahat saka yun. isang rice. And rice. At balita ko rin, ma'am, no, nag-offer din po kayo ng na mga beer. Yeah, oo. Pero yung mga beers kasi natin is ino-offer natin after na ng student hours. Okay. So, binibigay natin yung oras ng 2 o'clock hanggang 6 p.m. sa mga estudyante natin. Pero hindi talaga tayo pwedeng magbenta ng drinks, ng alcoholic drinks ng mga time na yon. So, 7 p.m. onwards hanggang 2 a.m., pwede na tayo. Okay. No, po. bawal sa mga estudyante. Yes. Drink moderated. Especially kung may mga minors. Yeah. Po, Yes. ay ko iniwasan nila. At least po somehow na-considerate nyo po yung ganong thing. Nakafocus kasi kami ng ganung oras talaga sa mga students. Opo. If like yung ibang owners po, magbebenta yun kasi sales is sales pa rin po. At Yes. least kayo po na-consider No. yung knowing na malapit po, hindi sa po yung school. Yes. At least, ayun po yung maganda. Kung gusto naman talaga ng mga estudyante, magpanggap kayo ng mga Hindi. Joke lang po. Ayun po, at least, if like gusto nyo po ng drinks, may ino-offer naman silang coffee, non-coffee, and yung mga refreshments. Pang baano lang Hindi talaga kami tayo. actually hindi kami nagsiserve ng soft drinks. Oo, no soft drinks kami. Talagang Kasi common na po yung soft drinks Oo, eh. common Doon naman na po tayo common sa eh. iba na Kailangan homemade. nyo tikman yung product ng Atara. Na homemade lahat. Yes. Ayun ang pinagmamalaki. Siguro ma'am, ito na po yung pagkakataon nyo pong, hingan po muna natin sila ng advice para po sa mga gusto po magtayo rin po ng business na katulad nyo po. okay. Ako muna. Based on our experience, ako lang pala sa experience ko. Siguro maiintindihan natin na merong mga tao na hindi kaya ng solo. Right? So, magkakameron ng opportunity na magkameron ng mga partner. Siguro, ang maa-advise ko is piliin natin yung mga tao na bibigyan natin ng tiwala at ng help. Yun lang. Kasi once na nagkamali ka ng decision doon sa umpisang yun, tuloy-tuloy na yun. Mali na siya hanggang sa dulo. Actually. So, pag-isipan yung mabuti kasi ang money, ang pera po, ang financial, hindi po yan napupulot. Pinaghihirapan po yan. So, hindi po yan basta-basta na para lang pinulot mo at okay, business tayo. Sige, go. Hindi po siya gano'n. Hindi po talaga siya gano'n. So, sa akin, pagyamanin po ninyo kung ano yung meron kayo
pag-isipan nyo po ng mabuti, hindi lang 2 beses, kung hanggat maaari, hanggang 10 beses, bago nyo po siya gawin. Yun po. Sa inyo naman po, sir. Ako, kailangan mo ng passion. At the same time, kailangan siyempre determination, patience. Yan yung 3 aspect na kailangan mo para sa isang business. Kasi hindi siya biro. Yun, kailangan mo. Kayo, sir, Sir Brian, ano po yung ma-advise niyo po sa katulad niyo po na empleyado para sa mga sa mga employer niyo po na talagang tinuturing po kayong pamilya? Yun naman po yung loyal lang pwede kong Opo. Tsaka po, nag-create ng food is from the heart po talaga. Okay po. Ngayon po, ako na po sa last segment po natin, like, promotion na po, kung saan po makikita si Atara, kung mga other events, and mga pagganap niyo po. Sige po. Okay. Hello po. So, ayan, welcome po ulit sa Atara Smoke Cafe. So, na-located po kami sa Barangay Tagapo, Santa Rosa, Laguna, near Holy Rosary College. So, open po tayo every Monday to Saturday, 2 p.m. to 2 a.m. Pero, workout po namin na gawin po siya ng 11 a.m. to 2 a.m. Facebook page po. Facebook po, search na lang po Atara Smoke Cafe. Then, paki-hit na lang po yung like button and yung follow po. Yan, sasagot at sasagot. Yes, Yes, yan. So, actually. pag meron po kayong mga inquiries, lagi po akong tutok. Ako po mismo yung sasagot po sa inyo. Proven and tested partner. Pag nagkakachat ko si ma'am, wala pang isang oras, reply na agad. Apply na agad. Yes, kasi parang doon pa lang yung impression eh. Yun yung binabuild natin sa tao. Huwag po natin pag-iintay ng customers. Yes. Yan po. Customer is king. Yes. Kaya So, po, yun. maraming salamat po sa inyo. Thank you Thank you din sa opportunity. Maraming Thank you. salamat Salamat po. po. Thank you po. Thank you. Thank you. Sa And mga I hope hindi pa po- nakakapunta, sana punta kayo. Yes. And we hope po na maging successful po ang Thank you. Atara. Knowing na nalaman po namin yung struggle. And ngayon po, at least somehow, unti-unti, may progress na po. Yes. At Makikita natin yan ngayon, partner. At maraming salamat po talaga sa inyo. Abangan niyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy rin. Patuloy niyo po kaming abangan dito lamang sa My My TV6, TV6, biyahe biyahe tayo. tayo, #ipagsabi.